Magandang araw mga kababayan. Ang bansang Iran ay isa sa may pinakamahabang kasaysayan sa mundo. Bago pa man ito tawaging Iran, kilala ito bilang Persya, isang imperyo na umusbong libong taon na ang nakalilipas. Isa itong sentro ng sibilisasyon, agham, kultura at kalakalan. Ngunit sa modernong panahon, ang Iran ay mas nakilala hindi dahil sa yaman ng kultura nito, kundi dahil sa politika, tensyon, at paulit-ulit na kaguluhan sa loob at labas ng bansa. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Iran ay pinamunuan ng mga Shah o hari. Ang huling Shah, si Mohammad Reza Pahlavi, ay suportado ng kanluran lalo na ng Estados Unidos. Sa panahong ito, nagkaroon ng modernisasyon sa Iran, pero kapalit nito ang matinding korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, at malaking agwat ng mayaman at mahirap. Maraming ordinaryong Iranian ang nakaramdam na ang yaman ng bansa ay napupunta lamang sa iilan at sa mga banyagang interes. Noong 1979, sumabog ang galit ng mamamayan. Nagkaroon ng Islamic Revolution na pinamunuan ng relihiyosong lider na si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Napatalsik ang Shah at tuluyang nagbago ang sistema ng gobyerno. Mula sa monarkiya, naging Islamic Republic ang Iran. Dito nagsimula ang pamahalaang pinamumunuan, hindi lang ng halal na opisyal, kundi ng isang supreme leader na may pinakamataas na kapangyarihan sa estado, militar, hudikatura at media. Sa unang mga taon ng Islamic Republic, marami ang umasa na magiging makatarungan ang bagong sistema. Ngunit kalaunan, naging malinaw na mahigpit at maparusang pamahalaan ang umusbong. Ang kalayaan sa pananalita ay nilimitahan, ang oposisyon ay tinahimik, at ang relihiyosong batas ay ipinatupad sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasabay nito, pumasok ang Iran sa digmaan laban sa Iraq noong 1980 hanggang 1988. Isang digmaan na kumitil ng daan-daang libong buhay at nagdulot ng matinding pagkasira sa ekonomiya. Pagkatapos ng digmaan, hindi na tuluyang nakabangon ang Iran. Paulit-ulit itong napasailalim sa mga parusa o sanctions mula sa kanluran dahil sa nuclear program nito at sa mga aksyon sa Middle East. Dahil dito, nahirapan ang ekonomiya, bumagsak ang halaga ng pera, tumaas ang bilihin at lumala ang kawalan ng trabaho. Sa kabila ng pagiging mayaman sa langis at gas, maraming Iranian ang namuhay sa kahirapan. Sa mga sumunod na dekada, paulit-ulit ang protesta sa Iran. May mga pag-aaklas noong 1900 at 1900, 2000, 2017, 2019 at 2022. Laging pareho ang dahilan: kahirapan, korupsyon, kawalan ng kalayaan, at galit sa pamahalaan. At halos pareho rin ang tugon ng Estado: marahas na crackdown, pag-aresto, internet shutdown at pananakot. Pagsapit ng huling bahagi ng 2025, muling sumabog ang galit ng mamamayan. Sa pagkakataong ito, mas malala ang sitwasyon. Ang presyo ng pagkain at pangunahing bilihin ay biglang tumaas. Ang sahod ay hindi na sapat kahit sa pang-araw-araw na gastusin. Ang Iranian rial ay halos wala ng halaga. Ang mga ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, estudyante, tindero, at kahit matatanda ay lumabas sa kalsada para ipahayag ang kanilang galit. Sa simula, ekonomiya lang ang isinisigaw ng mga tao. Pero habang tumatagal, naging malinaw na hindi lang pera ang problema. Ang sigaw ay laban na mismo sa sistema ng pamahalaan. May mga nanawagan ng pagbabago ng rehimen, may humihiling ng referendum, at may gusto ng tuluyang pagbagsak ng Islamic Republic. Ito ang kinatakutan ng pamahalaan. Noong Enero 2026, tumugon ang Estado gamit ang pinakamabigat na kamay. Isinara ang internet sa halos buong bansa. Pinadala ang mga security forces at militar
sa mga lungsod. Gumamit ng totoong bala laban sa mga nagpoprotesta. Libo-libong tao ang inaresto. Marami ang biglang nawala at hindi na nakita ng kanilang pamilya. May mga ulat na ang mga bangkay ng nasawi ay hindi agad ibinibigay sa kamag-anak at ang ilan ay pinipilit pang pumirma ng dokumento bago maibalik ang labi. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang tunay na bilang ng mga namatay. Dahil sa kontrol sa media at internet, mahirap malaman ang buong katotohanan. Ngunit malinaw sa buong mundo na ang Iran ay dumaraan sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan nito mula noong 1979. Ngayon, tanong ng marami, pareho na ba ang Iran sa Venezuela? Ang sagot, may pagkakahawig, pero hindi sila eksaktong pareho. Ang Venezuela ay isang bansang napakayaman din sa langis, ngunit bumagsak ang ekonomiya dahil sa maling pamamahala, corruption at sanctions. Sa Venezuela, naranasan ang hyperinflation, kakulangan sa pagkain at gamot, at malawakang pag-alis ng mamamayan palabas ng bansa. Magkahawig sila ng Iran sa ilang aspeto. Parehong mayaman sa likas na yaman, pero mahirap ang mamamayan. Parehong may matagal na liderato na ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Parehong may parusa mula sa ibang bansa. At parehong may mamamayang galit na sa sistema. May malaking pagkakaiba. Sa Iran, ang pamahalaan ay direktang pinamumunuan ng relihiyosong awtoridad at mas mahigpit ang kontrol sa lipunan. Mas organisado at mas marahas ang crackdown sa Iran kumpara sa Venezuela sa kasalukuyan. Ang antas ng paggamit ng puwersa, ang total internet blackout, at ang tahasang pagpatay sa mga nagpoprotesta ay mas lantad sa Iran. Sa madaling salita, ang Iran ay hindi pa eksaktong Venezuela, pero papalapit ito sa isang estado ng matinding krisis kung saan ang ekonomiya, politika at karapatang pantao ay sabay-sabay na bumabagsak. Ang malaking tanong ngayon ay kung hanggang kailan kakayanin ng mamamayan at kung hanggang kailan mananatili ang kasalukuyang sistema. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik sa labas ang Iran, pero sa loob nito ay kumukulo ang galit, takot at pag-asa. Galit sa pang-aapi, takot sa parusa, at pag-asang balang araw ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng Iran, isang bansang may dakilang kasaysayan, ngunit sugatan sa kasalukuyan at hindi tiyak ang kinabukasan. Thank you for watching. Please like and subscribe.